Good morning. Tara, basa tayo ng ating libro, guys. Magandang balita, Biblia. Today is 24 September 2023. Nandito tayo sa aklat ng 1 Samuel chapter 20. Ang sumpaan ni na David at Jonathan. Basa. 1 Samuel chapter 20 verse 1. Si David ay tumakas sa nayot ng Rama at nakipagkita kay Jonathan. Itinanong niya rito, ano ba ang nagawa kong masama? Ano ba ang kasalanan ko at nais akong patayin ng iyong ama? Verse 2, sumagot si Jonathan, hindi totoo iyan. Hindi ka na niya papatayin. Anumang balak niya ay sinasabi sa akin bago niya isagawa. At wala siyang nabanggit tungkol sa sinasabi mo, kaya hindi ako naniwalang gagawin niya iyon. Verse 3, sinabi ni David, hindi lamang niya sinasabi sa iyo sapagkat alam niyang magdaramdam ka dahil matalik tayong magkaibigan, ngunit saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, alam ko rin ako'y nakabingit sa kamatayan. Verse 4, sinabi naman ni Jonathan, sabihin mo kung ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo. Verse 5, sumagot siya, bukas ay pista ng bagong buwan at dapat akong kumaing kasalo ng hari, ngunit magtatago ako sa bukid hanggang sa ikatlong araw. Verse 6, kapag hinanap niya ako, sabihin mong nagpaalam ako sa iyo dahil ang pamilya namin ay may taunang paghahandog ngayon sa Bethlehem. Verse 7, kapag hindi siya nagalit, wala nga siyang masamang balak laban sa akin, ngunit kapag nagalit siya, nais nga niya akong patayin. Verse 8, hinihiling ko sa iyong tapatin mo ako alang-alang sa ating sumpaan sa harapan ni Yahweh. Kung may nagawa akong kasalanan, ikaw na ang pumatay sa akin, huwag mo na akong iharap sa hari. Verse 9, sinabi ni Jonathan, hindi mangyayari iyon. Sasabihin ko kung may masamang balak sa iyo ang aking ama. Verse 10, itinanong ni David, paano ko malalaman kung masama ang kanyang sagot? Verse 11, sumagot si Jonathan, sumama ka sa akin sa bukid. Verse 12, pagdating doon, sinabi ni Jonathan, naririnig ako ni Yahweh bukas o sa makalawa. Sa ganito ring oras, kakausapin ko ang aking ama at malalaman ko kung galit pa nga siya sa iyo. Verse 13, kung galit, ipapaalam ko sa iyo para makalayo ka. Parusahan ako ni Yahweh kapag hindi ako ginawa ito. Patnubayan ka nawa ni Yahweh tulad ng pagpatnubay niya sa aking ama. Verse 14, kung buhay pa ako sa araw na iyon, huwag mong kakalimutan ang ating pangako sa isa't isa. Verse 15, kung ako na may patay na, huwag mo na sanang pababayaan ang aking sambahayan kung dumating ang araw na lipolin na ni Yahweh ang iyong mga kaaway. Verse 16, huwag ka sanang sisira sa ating pangako, parusahan sana ni Yahweh ang mga kaaway ni David. Verse 17, hiniling ni Jonathan na muling mangako si David na sila'y magiging tapat sa isa't isa. Minahal siya ni Jonathan tulad ng pagmamahal nito sa sarili. Verse 18, ang sinabi ni Jonathan. At sinabi ni Jonathan kay David, bukas ay pista ng bagong buwan, tiyak na hanapin ka kapag wala ka sa iyong upuan. Verse 19, sa makalawa magtago kang muli sa pinagtataguan mo noon sa tabi ng malaking bunton ng bato. Verse 20, kunwari ay may pinapana ako roon, 3 beses akong tutudla sa tabi ng taguan mo. Verse 21, pagkatapos ipahahanap ko iyon sa isa kong utusan kapag narinig mong sinabi ko na sa gawi rito ang mga palaso, lumabas ka sa pinagtataguan mo. Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, tiyak na wala ng panganib. Verse 22, ngunit kapag sinabi kong nasa gawi pa roon, tumakas ka na sapagkat iyon ang nais ni Yahweh. Verse 23, at tungkol naman sa ating pangako sa isa't isa, si Yahweh ang ating saksi. Verse 24, nagtago nga si David sa lugar na pinag-usapan nila ni Jonathan nang dumating ang pista ng bagong buwan, dumulog sa hapag ni Haring Saul at naupo. Verse 25, sa dati niyang upuan sa tabi ng dingding, katapat niya si Jonathan at katabi naman si Abner, ngunit si David ay wala sa kanyang upuan. Verse 26, ng araw na iyon, hindi pinansin ni Saul ang pagkawala ni David sapagkat inisip niyang maaring may malaking dahilan o baka hindi ito malinis ayon sa kautusan. Verse 27, ngunit kinabukasan wala pa rin si David kaya tinanong niya si Jonathan, bakit mula kahapon ay hindi natin nakakasalo si David? Verse 28, sumagot si Jonathan,
Nagpaalam po siya sa akin kahapon at uwi raw sa Bethlehem. Verse 29, may taon ng paghahandog daw ang kanilang sambahayan at pinapauwi siya sa kanyang mga kapatid. Kung maaari raw ay payagan ko siya para makita ang kanyang mga kamag-anak, kaya po hindi natin siya kasalo ngayon. Verse 30, nang marinig ang sinabi ni Jonathan, galit na galit niyang sinabi, isa kang Suael na anak, ngayon ko natiyak na kampi ka kay David. Hindi mo ba alam na inilalagay mo sa kahihiyan ang iyong sarili, pati na rin ang iyong ina? Verse 31, dapat mong malamang hanggat buhay ang David na iyan ay hindi mapapa sa iyo ang kahariang ito. Lumakad ka ngayon, ipahuli mo siya at iharap sa akin para mapatay ko. Verse 32, sumagot si Jonathan, ano po ba ang kasalanan niya at dapat siyang patayin? Verse 33, sa galit ni Saul, sinibat niya si Jonathan kaya't natiyak nitong talagang gustong patayin ni Saul si David. Galit, verse 34, galit na umalis si Jonathan. Hindi siya kumain ng araw na iyon dahil sa sama ng loob sa ginawang paghahamak ni Saul kay David. Verse 35, kinaumagahan nagpunta siya sa bukid na pinag-usapan nila ni David kasama ang isa niyang lingkod na batang lalaki. Verse 36, sinabi niya rito, hanapin mo itong pawawalan kong palaso. Patakbong sumunod ang utusan at pinawalan ni Jonathan ang kanyang palaso sa unahan nito. Verse 37, pagdating sa lugar na binagsakan ng palaso, humiyaw si Jonathan na sagwi pa roon. Verse 38, idinugtong pa niya, dalian mo, huwag ka nang magtagal dyan, at nang makuha ng bata ang palaso, dali-dali itong nagbalik kay Jonathan. Verse 39, wala siyang kalam-alam sa pangyayari, ngunit nagkakaintindihan na sina David at Jonathan. Verse 40, pagkatapos ang mga sandata ni Jonathan ay ipinauwi na niya sa kanyang batang lingkod. Verse 41, nang makaalis ito, lumabas si David sa kanyang pinagtataguan at 3 beses na yumuko na ang mukhay sayad sa lupa. Kapwa sila lumuluha at hinagan ang isa't isa. Hindi na mapigil ni David ang sarili at siya'y humagulhol. Verse 42, pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Jonathan, sige, lumakad ka na, samahan ka nawa ng Diyos, tulungan nawa tayo ni Yahweh na huwag masira ang ating pangako sa isa't isa, pati ang ating mga susunod na salinlahi magpakailanman. At naghiwalay silang dalawa, umalis na si David at umuwi naman sa lungsod si Jonathan. Nandito tayo sa 1 Samuel chapter 21, nagpunta si David sa Nob. Basa. Si David ay nagpunta sa Nob at nagtuloy siya sa paring si Ahimelech. Sinalubong siya nito at nanginginig na tinanong, wala kang kasama, bakit ka nag-iisa? Verse 2, sumagot si David, inutusan ako ng hari at ayaw niyang ipasabi kahit kanino. Iniwan ko ang aking mga kasama, nagpapahintay ako doon sa kanila. Verse 3, ano bang makakain dyan? Bigyan mo ako ng 5 tinapay o kahit anong nariyan. Verse 4, sinabi ng pari, walang tinapay dito kundi ang panghandog. Maaari ko itong ibigay sa inyo kung ang mga kasamahan mo ay hindi sumiping sa babae bago magpunta rito. Verse 5, sumagot si David, ang totoo hindi kami sumisiping sa babae kapag may lakad kami, kahit pangkaraniwan lamang. Bakit bawal ba yun, guys? Ayan, bawal sumiping. Verse 5, sumagot si David, ulitin ko lang ha, pakisabayan na rin ako ng basa. Verse 5, sumagot si David, ang totoo hindi kami sumisiping sa babae kapag kami may lakad, kahit pangkaraniwan lamang. Ngayon pa kaya na di karaniwan ang lakad namin. Verse 6, at ibinigay ng pari kay David ang tinapay na panghandog sa harapan ni Yahweh upang ang mga ito'y palitan ng bago sa araw na iyon. Verse 7, nagkataong naroon si Doeg na Edomita, taga-Edom to guys. Verse 7, nagkataong naroon si Doeg na Edomita, ang pinakapuno sa mga pastol ni Saul upang sumamba kay Yahweh. Verse 8, tinanong pa ni David si Ahimelech, wala ka bang sibat o tabak dyan? Hindi ako nakapagdala kahit anong sandata sapagkat madalian ang utos ng hari. Verse 9, sumagot ang pari, ang tabak lamang ng Filisteo si Goliath na pinatay mo ang narito, nababalot ng damit at nakatago sa likod ng ephod na nakasabit. Kunin mo kung gusto mo, iyan ang pinakamainam, ibigay mo sa akin, sabi ni David. Verse 10, ng araw na iyon, si David ay nagpatuloy sa pagtakas kay Haring Saul at siya nagpunta kay Akis na hari ng Gath.
Verse 11, ngunit nakalala siya ng mga tauhan ni Akis at sinabi nila, di ba iyan si David na hari sa kanyang bayan? Siya ang tinutukoy ng mga mananayaw sa awit nilang pumatay si Saul ng libo-libong si David na may 10,000. Verse 12, pinag-isipang mabuti ni David ang usapang ito at siya'y natakot sa maaring gawin sa kanya ni Haring Akis. Verse 13, kaya't nagkunwari siyang baliw nang siya'y hulihin. Nagsusulat siya sa mga pader ng pintuang bayan at hinahayaang tumulo ang kanyang laway. Verse 14, kaya sinabi ni Akis sa kanyang mga tagapaglingkod, bakit iniharap ninyo iyan sa akin? Hindi ba ninyo nakikita at baliw? Verse 15, masakit na ang ulo ko sa dami ng baliw dito. Bakit idinagdag pa ninyo yung isang iyan? Ilayo ninyo iyan. Ilayo ninyo iyan. So, yun. Kanya-kanya talaga ng paraan yan, guys, para lang makaligtas. Okay, bukas na itong 1 Samuel chapter 22 ang pagtakas ni David sa Adulam. So, lagyan natin for 25 September 2023. Bye everyone. God bless.